Nandito si ano. Dito yung mga kupal. Pakinig ko! Okay. Wala po pakinig ko! Sa pool, sa binte. Hindi nakaganti. Ba't ka naninipa? Gago ka. Naninipa eh. Ano? Sa pool? Sakit? Sakit? Hulihin nyo muna si Marcos. Hulihin nyo muna si Auntie Claire. Hulihin nyo si Marcos. Hulihin nyo ang NBI na mga nagpapakalat ng fake news. Nasabi wala sila sa Senado, tapos nagbabarena. Sabi ni Bongbong Marcos ay nagsisimba, nagkakantahan yung mga NBI kasi simba. Tapos biglang nandun sa Senado. Hindi ba? Sino nagpapakalat ng fake news? Si Auntie Claire. Sino ba sabi ni Auntie Claire? Walang mga NBI, siya nagpaputok. Di ba? Tapos nagbabago-bago ang inyong mga kaso silang nakaupo, dapat sa bagay, paano sila mahuhuli? Kasi yung NBI, fake news. Tapos si Bongbong Marcos, fake news. Si Auntie Claire, fake news. Wala palang huhuli sa kanila. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Boom sa poll! Alright! So, bigyan tayo ng reaction to mga babayan. Napanood nyo yung preview. Sinipa ni Tol J. Guevara, yung isang tanso vlogger na bayaran. So, kukwento ko sa inyo to, no? Dating kasama namin yan sa TBJ, sa Itbulaga, mga vlogger yan. Kaso hindi ako nagtuloy pa nun. So, hindi pa ako DDS nun. So, kwento ko sa inyo. Sa kapag-usapan natin dito sa video na to, yung mga ka-fake newsan, na mga demonyong mga kawatan na wala nang ginawa kundi mag-fake news. So hihimay-himay natin to. So simulan natin dito mga babayan. Nakita nyo itong tanso na to na biglang humarap kay Tol J. Guevara. Ayan, nagkaroon ng sipaan pero naunahan ni Tol J. Abay sabihan mo namang scammer si Tol J. Sino bang scammer? Hindi ba yung amo mo? Saka itong mga vlogger na to, itong mga tanso na to mga babayan, mga bayaran yan. At hindi yan kikilos pag walang bayad. Okay? At ang kagandahan doon, sinipa, aray ko. Kung ako nandyan, hindi lang sipa inabot mo, no? Sapo lang uso mo dyan. Babatuhin kita ng sardinas sa uso para magdugo yung uso mo. At hindi ka na makapagsalita. Sasama-sama pa sa rally, no? Ang nirarally ng mga yan, dambutin si Bato. Alright? Natakasan naman kayo. Mga engot, mga bobols. Kasi mga babayan, di ba? Nakatakas si Bato. Ang lupit, no? Syempre, mga babayan, talagang tatakas yan. Pero ang galing, no? Alam nyo si Senator Bato, kumakalat ngayon sa social media. Ito pa lang si Senator Bato ay talagang sanay sa gera, no? Na-interviewan, nandyan. Panoorin nyo, laging kumakalat yan, trending yan. Ito pala si Senator Bato talagang nakipagsabakan sa gera. So, ginamit niya yung tactics niya, yung katalinuhan niya, hindi katulad ng mga tanso dyan, ng mga bobo, mga kawatan at mga bayaran. Nadali mo, Senator Bato, ang lupit mo, nakatakas ka dyan sa mga kawatan dyan, no? At syempre, yung mga sergeant at arms dyan, siguro sabi na mga nakipagsabuatan at talagang tinulungan si Senator Bato. Tatanggalin sila. Okay lang yan. Kahit matanggal kayo, boss. At I'm sure pagka bumalik na ang Duterte, babalik naman kayo. Siyempre, pagkakaisahan kayo dyan, yari kayo dyan, pero mag-iingat kayo. No? Eto, puntahan naman natin itong yung mga ka-fake newsan na mga binabalita. Di ba, tumawag daw si Bongbong Marcos, no? Sa NBI. Nagkausap sila ni director ng NBI. Na ang sinabi ni director, no, ay nandun daw sila sa fellowship, nagkakantahan, ang kumakanta sila ng mga pangsimbahan. Aray ko. Pero, eto kita nyo mga kapektusan talaga ni Marcos Jr., no? Walang NBI doon, walang NBI doon. At ay nandun sila, nagkakantahan. Pero lumabas sa media, na nandun yung mga NBI, aray ko, sila yung nagbabarena. Ano ba talaga? Ba't hindi nyo hulihin yung sarili nyo? Di ba? Pag kami mga DDS, huli na. Pag nagbalita kayo ng fake newsan, huli kayo. Pero kayo, bakit kayo ganyan? Hulihin nyo si Marcos. Di ba? Sabi niya walang NBA.
Sabi niya nagpe-fellowship. Ngayon, ba't anong nangyayari niya sa ano? Nandiyan sa ano, sa mga video na kumakalat ngayon na nandun yung NBI at ay wala doon sa Senado. At ito pa, naku, Diyos ko, yung nagpaputok daw ay hindi NBI at driver. Naku, ano ang nangyari dito mga kababayan ko? Kung mapapanood nyo yun, no? Ito daw ang nagpaputok is hindi NBI. Tapos biglang kumambyo ang mga NBI na driver lang daw nila yun. At hindi yung NBI. Ngayon umiiyak po yung asawa. At ayun, kawawa kinulong. Hindi natin maintindihan, no? Kulang kasi yung mga yung mga information. Biruin mo, sabi nung una, NBI agent. Nung nadampot na, sabi hindi naman daw NBI yun. 'Di ba? Tapos biglang sinabi ng NBI na driver nila. Aray, napakagulo ng istorya mga kababayan ko. So parang teleserye na to, parang movie na ginawa nilang tawag dito, parang yung movie, 'di ba? Merong mga ganyan sa buhatan, tapos mga bandang huli, 'di ba? May putukan. Naging movie na ang sitwasyon ng bayan na nangyayari sa bansa natin, no? Yun nga, kawawa yung mga nasasangkot, no? At itong si Auntie Claire, hindi naman daw, ito pa, isa pang fake news to, ba't hindi niyo hulihin si Auntie Claire? Hindi ba? Sabi niya walang NBI, tapos ngayon, ando na yung NBI. Naku naman, Diyos ko. Gising kayo ha, gising kayo mga babayan ko ha. Huwag na kayo maniniwala sa mga yung mga sinasabi ni Auntie Claire, ni Bongbong Marcos, di ba? Huwag na kayo maniniwala diyan. Huwag na kayo maniniwala diyan sa mga NBI na yan na pag nagsalita kasi puro sablay Hindi ba? Kung i-imagine niyo na hindi na tama ang nangyayari, mga kababayan ko. Puro ka fake newsan na. Huwag na kayo manonood diyan, manood na kayo sa SMNI. Manood na lang kayo sa mga Banateros Brothers, no? Kala Tol J. Guevara, Boss Banat Bay, Coach Oli, Master Judea, si Boss Dada, si Paring JR. Yan, yung mga malulupit na mga Banateros Brothers, no? SMNI. Itong Net25, ayos, no? Wag na kayo manonood sa iba. Kunyari-kunyarian lang yung mga yan At tapos yung mga tanso vloggers ay sumasabay rin talaga sa mga fake news yan, mga kumari ko. Grabe, no? Ito, balikan natin yung malupit na pagtakas ni Senator Bato. Congratulations, hindi siya madadala sa dahig, no? Oy, mag-ingat ka, Senator Bato. At ay, alam mo naman, matalino ka naman Nalusutan mo nga yung mga intel dyan. Nalusutan mo nga yung mga nakapalibot sa'yo. Ang galing, no? Di ba? O, yun ang mga malulupit. Kung si Trillanes yan, wala na yan. Nag-ihi na yan sa Salawal. Si Trillanes kasi dati, di ba? Gumawa siya ng eksena dyan sa Makati. Di ba? Nung nakarinig ng putok, di ba? Nag-ihi na yan. Tapos sumikat na siya hanggang naging senador na siya. Di ba? Tapos nag-iihi naman pala yun pag nakarinig ng putok. Tinan nyo, wala nga dyan. Magkakaputukan Totoo yata yung balita na bakla itong si Trillanes, no? Palagay nyo. Yan, si Senator Bato, talagang may ebidensya dyan sa kanya na talaga nakikipagputukan niya sa mga NPA. At ay masasabi mong bayani ng bansang Pilipinas. Hindi tulad ni Trilling, puro paninira sa mga Duterte na wala namang bearing. Ayun, di ba? Wala namang bearing yan Kasi alam nyo mga kababayan ko, kailangan nilang mapabagsak siya BP Sara, yang si Senator Bato, di ba? Kasi sobrang lakas ng mga yan. At yung sa flood control na kaso, yung pag-scam nila, yung pag-ubos nila ng salapi ng Pilipinas ay talagang may mananagot. Sa ngayon, walang mananagot. Yun naman sila action, di ba? Ayaw nang ayaw imbestigahan yung mga 18 Marines. Ayaw imbestigahan yung mga nagsalita na 18 Marines, di ba? Ayaw niya magsalita dahil ayaw niya imbestigahan. Kasi alam na, mapupunta sa kanya Mapupunta sa mga boss niya. Di ba? Posibleng nabigyan niya ng ilang maleta yan. Kaya kailangan niya pagtakpan yung kanyang mga boss. Pero sa panahon ngayon, mga kumare ko, mga sir, hindi puputok yan. Pero ngayon si Cayetano, di ba? Pumalit kay Soto. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Diyan na sila kinakabahan Hindi ba? Kaya kinakabahan na yung mga yan, mga kumare ko. At ito pa yung balita. Si Trillanes papalit kay Remulla.
Mga natutulog kasi sa mga pansitan eh. Pero mo ina-under attack na ang Senado, sila ay walang ginagawa. Tapos tawag dito, natakasan pa sila ni Bato. O edi tanggal. Ito ang malupit mga kababayan. Itong si Trillanes, no? Ay gusto niyang isubo na. Siya nang papalit. 'Di ba? Mr. Trillanes, ikaw gusto mong pumalit nakakarinig ka nga lang ng putok, umiihi ka na sa salawal mo. O, yan pa ipapalitan mo pa. Nako. Itong nangyari sa pagtakas ni Senator Bato, isa itong makasaysayan, book of record to. Baga sa movie, natakasan mo, yung mga nakapaikot para sa palasyo, nakapaikot, abay natakasan, anong lupet, no? Ano kayo masasabi ng mga tanso vlogger dito, no? Sa pagtakas ni Senator Bato. Ang sisihin nyo, yung mga nakapalibot dyan, hindi masyadong na-briefing. Kung ang mga nakapalibot dyan, kung mga tulog na, baka maaga na tulog, mga puyat, o di ba? Takasan siya. O di ba? O ngayon, saan nyo hahanapin ngayon yan? Si Atong Ang nga, hindi nyo mahanap-hanap Di ba mga kababayan ko? So, hintayin pa rin natin. Kasi mahaba-haba itong movie na to mga kababayan ko. Ang nangyayari po talaga ngayon sa bansa natin is para siyang pelikula na walang katapusan. Baga pag nanood ka sa sinihan, sulit ang bayad mo kasi umaabot ng taon. Diyos ko. Di ba? Saka alam nyo, isama natin sa video mga kumare ko. Di ba? Nakakagigil na talaga ang nangyayari sa bansa natin, no? Biruin mo si Bongbong Marcos, 'di ba? Wala akong utos at yung mga NBI ay nandun sa session ng simbahan, nagsisimba-simba sila. O, 'di ba? Tapos bigla nandun, nagbabarena. Alam nyo, nakakalungkot na talaga mga kumare ko ang nangyayari talaga. Kahit siguro naman kayo magtataka na kayo sa mga bigla na lang nilalabas sa live stream na balita, tapos bigla-bigla nagbabago. So, kayo yung marataas na opisyal, kayo yung mga live stream na pinanonood talaga ng mga taong bayan at kayo mismo ang namumuno, no? Mga sir, ma'am, no? At kayo ang mga namumuno sa bansa natin. Pero, bakit kayo naglalabas ng mga ka-fake newsan? Di ba? Tapos sasabihin nyo, ipapakulong ang mga nagpi-fake news. Kami mga DDS, susubpinan, papatawag ng NBI, may gulong. O, di ba? Hulihin nyo muna si Marcos. Hulihin nyo muna si Anticler. Hulihin nyo si Marcos. Hulihin nyo ang NBI na mga nagpapakalat ng fake news. Nasabi wala sila sa Senado, tapos nagbabarena. Sabi ni Bongbong Marcos ay nagsisimba, nagkakantahan yung mga NBI kasi simba. Tapos biglang nandun sa Senado. Di ba? Sino nagpapakalat ng fake news? Si Anticler. Sino ba sabi ni Anticler? Walang mga NBI, siya nagpaputok. O, di ba? Nas nagbabago-bago ang inyong mga kaso silang nakaupo, dapat sa bagay, paano sila mahuhuli? Kasi yung NBI, fake news. Tapos si Bongbong Marcos, fake news. Si Anticler, fake news. Wala palang huhuli sa kanila. Di ba? So, ano makukomento nyo dito mga babayan? Dito sa reaction video natin. Comment down below nyo ba dyan at kung sino ba talaga ang tunay na fake news at sino ba huhuli sa kanila. Kahit mag-fake news sila, lahat naman sila puro fake news. Di ba? O, shout out doon sa natadyakan dyan. Tartado ka. Buti ganyan lang na ginawa sa'yo ni Tol J. No? Kung sinapak ka ni Tol J, tumama sa'yo yung kamao niya, sa nguso mo. Kapangit-pangit mo na nga. Kung tinamaan ka pa ng suntok ni Tol J, sabog ang nguso mo, sigurado uuwi ka na, mag-iiyak ka doon, magsusumbong ka kay Bongbong Marcos. So ayan, kung nagustuhan mo itong video na to, kung nagustuhan mo itong vlog na to, don't forget to like. At yung tamaan dito, sapol sa nguso. Tulad nung isang tanso vlogger dyan, sapol sa hita, aray ko, men. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito
at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman Hanggang sa dulo, di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon, hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Tatay, kami naman ang lalaban sa
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.